Nananawagan ngayon ng tulong ang isang estudyanteng sinabuyan ng asido sa loob mismo ng tinutuluyan niyang boarding house sa Parañaque. Nalapnos ang kanyang muka at nabulag ang kanyang kalawang mata. Nakatutok si Chino Gaston. Lapnos ang kanyang muka. Hindi na nakakakita ang kaliwang mata ni Miko Banayo, kaya raw nangangailangan ng corneal transplant. Ang kanyang mga mata, kailangan pang lagyan ng protective glasses para hindi maimpeksyon. Kailangan din daw itong operahan dahil hindi na ito naisasara. 15 ng Mayo nang sabuyan ng isang nagpapanggap na messenger ng isang courier company si Miko sa loob ng boarding house niya sa Parañaque. Bagamat may hinala si Miko kung sino ang maaaring nasa likod ng pag-atake, natatakot siya para sa kanyang pamilya. Kaya po kami may takot kasi hindi nga po namin alam at hindi namin kilala matukoy yung kinakalaban, yung maaari namin makalaban. Yung takot na kung sakaling nandyan man siya sa paligid at malaman niya ng ginagawa to sa akin. Presidente ng Student Council sa Ama University sa Parañaque si Miko. Ngayong taon siya sana gagraduate sa kursong Information Technology. Bagamat aminado siyang malaking epekto ang kapansanang pasan niya sa ngayon, tinitibayan niya raw ang kanyang loob. Pero yung pangarap ko, yung mga gusto ko sa buhay, hindi naman ko yun nawala eh. Kasi alam ko, darating din yung oras, unti-unti, kahit matagal, maghihilom to. At darating din yung oras na ngingitaan ko na rin to nangyari sa akin kahit papano. At alam ko namang physical lang naman po yung na-damage sa akin. Pero yung kalooban ko, yung tatag ng loob ko, kung ano man laman ng pag-iisip ko, kung ano man meron sa dibdib ko, alam ko pong hindi ito magiging hadlang. Kapos ang kakayahan ng pamilya Banayo para tustusan ang operasyon at pagpapagamot kay Miko. Kaya sa pamamagitan ng Facebook, humihingi ng tulong ang kanyang pamilya. Maraming naaantig sa kwento ni Miko at nagnanais na makamit niya ang hustisya. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.